Isang panibagong araw na naman at panibagong buhay ang ating isasagawa sa araw na to. It's May 6 na, May 5, 2026 at nagising tayo ng alas 6 ng umaga. Ngayon ay 6:37 na at tayo muling naglalakad. So kagabi, may bigla ang activity na ginawa mga 6:50 na ng gabi ay umalis tayo, pumunta tayo saan man, hindi ko alam kung saan lugar dito sa Hawaii dahil di naman talaga ako taga dito. Sumama lang kami na Darcy, kasama si Kristen, si Don, at nakita namin doon si Maka, si Christine at si Tina, at umattend kami ng parang sound bath healing pero merong lights at yung experience ay kakaiba. Although isipin natin na liwanag lang siya, pero pinapakit tayo, pinaghinga, inhale, exhale, no? At parang in-stir up yung ating isipan, tap yung our higher self at yung kung ano bang spirits na meron tayo, no? Sa exercise na nagawa, una, parang nagustuhan ko siya dahil kasi sound crystal gong siya, yung sound bowl na babasagin, tapos may mga drums na ipinatugtog na nakaka-relax pero na-trigger niya. Tapos merong liwanag na kumukuti-kutitap na na-trigger yung pag-uwi ko para ako nag-astral project na una nakita ko, sumakay ako ng aeroplano, nakita ko ang langit, ang ulap, and then may mga scenarios ako nakita, no? It was a nice experience. It tapped into my inner self, siguro yung mga inner desires ko, mga gusto kong mangyari sa buhay na obviously pinakita na uwing-uwi na ako. Sa bagay, ilang araw na lang naman. May 5 ngayon, bukas May 6, pupunta kami sa Big Island o sa ibang isla. Lanay daw ang tawag. But then, hayaan ko na, bukas pa naman yun. Hindi ko pa naintindihan siya. Wala pa akong masasabing wow factor. Pero yun ang problema sa akin, na ako mag-vlog, mag-video ng mga private places na pinupuntahan ko dahil wala naman akong permiso. Yeah, I think it should be ethical. Ganun din yung ano, kaya nga nagkakaroon tayo ng copyright issues pag nasa lugar tayo, katulad nung May 2, no? Nag-attend tayo ng pistang Pilipino dito sa Filipino Community Center, at yung video natin, ayun, merong excuse me po, talagang parang sinisipan ako ngayon. Medyo malamig pa rin dito sa Hawaii na maaraw. Pag tanghali, sobrang init na. Ayun, di ba? Nagkaroon tayo ng copyright issues sa ating mga video. Then, yung pangalawang beses na nag-sound bath tayo ay pinag-headphone tayo. At una, pagkalagay sa headphone, tawa ka ng tawa kasi parang disco yung tunog. At winaningan ako ni Sunny na, sabi ni Sunny, natatawa siya dahil kasi alam niya na magpa-party ako ng ganon. But then, I try to manage to control yung laughter, yung excitement, kasi talagang high beat siya. Imbes na makatulog. But then, nakatulog pa rin tayo, no? At yung soundtrack, yung sound, parang na-condition niya yung aking isipan na makita. Parang it was a vision. I don't know if it is a current vision, but maaring futuristic siya kasi imbes na it allows me to see myself, yung parang kung anong mga nangyayari. Nakita ko may mga bulkan na sumasabog, lumilindol, may tsunami. Parang una ko nakita is matataas na building. Then, unti-unti siyang gumuguho. Parang nandun ako, nalalaglag habang gumuguho ang building. Then nakakita ako ng mga tangke, mga sumasabog. Tapos nakakita ako ng aeroplano na lumilipad, na nagpapa labas ng mga missiles. And then ganun din yung mga barko at submarine.
and I even went under the sea. So, maraming mga vision. Then I see volcanic eruption, etc. etc. No? So, it means disaster ang nakikita ko. Kaya after noong sound bath na pinacilitate sa amin, nagtanong ano ang experience. So, nagkukwento kami ng kanya-kanyang experience. Merong mga eksena na magkakapareho kami nakita. Although walong participant kami, no, iba-iba ang tao kami. Pero merong mga scene na senaryo na iisa kami nakikita na nagko-confirman kami sa isa't isa. Although it is a nice experience, pero on my part, parang napagod ako. At mas napagod ako nung nagising kasi I think of those things na parang apocalyptic o parang whatever na nakakatakot. Na although hindi naman ako natakot noong panahon na nakikita ko yon, but I am bothered. Probably kasi nga ay peace river tayo, no? We need to do something about the visions that we saw na makita natin, no? At parang sabi ko, hindi na ako uulit kasi parang nakakapagod kasi as a peace weaver we should be responsible, no? As a magical practitioner we should be responsible to our vision, and as a hilot ginabaylan ganun din, we should be responsible. Hindi mo lang siya titignan, dapat kung nakita mo meron kang action na dapat gawin. At yun din sana ang gusto kong ibahagi sa inyo sa buhay natin. Pag may nakita kayo, tingin lang ba? Siguro kailangan meron kayong action na dapat gawin. Alam ko dito sa ibang bansa, pag may nakita ka, huwag kang umaksyon. At yan na siguro ang nangyayari sa ating bansa, na parang walang pakialam ang mga tao. But we are hilot ginabaylan. Meron tayong malasakit. We move through that as manghihilot. Hindi lang natin sila tinitingnan. Pero kung wala ka naman magagawa, wag ka talagang kumilos, no? Wala kang ibang gagawin kundi ipanalangin. Like that, yung digmaan, mga disasters, we have to do something. Wala tayong kakayahan na pahintuin ang gera. Pero meron tayong kakayahan na manalangin, ipanalangin sa Diyos, ipanalangin sa mga diwata, ipanalangin sa mga anito, sa mga engkanto, ang bawat kaluluwa na bahagi ng digmaan, na hindi man natin makontrol ang kanilang isipan, pero maaari natin pakiusapan ang kanilang kaluluwa, ang kanilang higher self, napakalmahin. Remember, our soul, even sabihin mo yung mga demonyo, lahat ng entities na to are form of energies. Energies are not created nor cannot be destroyed, but then it can change form or it can be transformed. So yung prayer natin is a form of transforming that energy into beneficial one, into good one. So kaya nga meron tayong mga pagre-ritual, meron tayong mga gamutan, mga healing rituals to conduct that, to transform the soul into beneficial one. Even yung situations natin, yung kamalasan ninyo sa buhay or whatever, isang energy at work to, energy in motion, no, that we could change. So para mabago natin lahat yun, baguhin muna natin ang ating sarili, ipagdasal natin ang ating sarili. Siguro another topic na I want to discuss, although malapit-lapit na rin tayo, no, is yung tinanong ni Kristen na kung nakita ko na ba ang ate ko nung nasa California ako. Sabi ko hindi, kasi I don't do any personal things, no. Personal things, parang sabi nila rin, no, you do. Yes, pero ayaw ko kasing sayangin yung oras. Kunyari, inimbitahan mo ako, so dapat I will be with you, dapat present ako sa buhay mo, and I'm not with other people. Ayaw ko maging vehicle ka lang para makarating dito, but I want to spend time with the persons invited me and do my purpose in coming here. Wala naman sa plano na makipagkita ako kay ate. We can talk
and she can come to the Philippines at yun ang panahon na mag-uusap kami. Pero yung maglamyerda, spend my time with others at hindi with them, ay hindi ko siguro magagawa yon. Kaya mga kalahi, ito na, naka 10 minutes na tayo puta ng kuda. So malapit na ako sa 7-Eleven hanggang mamaya na ulit. Ang schedule ko pala ngayon, 9 o'clock meron akong client ng umaga, and then 11 o'clock, so yun lang. And then afternoon, gusto ko maglaba kasi bukas wala ng pagkakataon, and then sa isang araw uwi na tayo ng Pilipinas. Paalam. Ayan mga kalahi, 3:41 na ng hapon at meron tayong 4 p.m. na client via Zoom, no? At siya ay magpapasales kasi kamamatay lang daw ng kanyang tatay. But before this, no, nakatatlong client tayo. Unang client natin ay 9 a.m. and then sumunod ay 11 p.m. at sumunod ay 1 p.m. Biglang dumating sila Maka, sila Christine, nagdala ng napakaraming pagkain at parang ayaw nila akong pauwiin doon kasi yung pagkain na dinala combined is aabot for 1 month, no? But then hindi ko alam kung anong activity ngayon meron, but kanina nagkaroon ako ng break, nakita ko si Paloma and she was telling her story na hindi ko na maintindihan kasi sinulat niya napakahaba at panay English. Siyempre medyo nagbabumper na yung aking utak sa English. Siguro handa na akong umuwi kaya hindi na ako masyado nakakaintindi ng English, pero nakakaintindi naman, no? Pero hindi na ipaprocess ng isipan ko. Then ngayong hapon sila Maka at si Justine ay nandito kasama si Kiahi. Gusto ko sana magpahinga pero no time to rest. And then by 4 p.m. maya nagyoyoso lang ako, ay may kakausapin tayong client sa Zoom. Pero at this moment when nagsasalita ako, actually nandito ako sa salon Ewa Beach, Honolulu, Hawaii. Kumbaga sa damuhan nakaupo dahil banda roon mainit siya, or even banda roon no, mainit. Actually yung lugar na yan, dyan tayo nagka-client, no, sa loob. Doon ngayon sila Maka, ay sila Kristen at saka si Sunny Boy, nagtuturuan sila ng tawa sa papel. And dahil kasi hindi nila yung level 1, sila Kristen, hindi nila masyadong na-practice kasi controlled ang oras, mga 90 minutes lang itinuro at walang practice together. Whereas nung isang taon, nung tinuruan ko sila, nakapag-practice talaga sila, no? But then ngayon nga po, no, yun, nagka-catch up po sila kay Zani, and it was good kasi doktor na si Zani, so kaya niyang turuan ang mga estudyante. So ganito na lang muna, hintayin natin kung ano pang mga susunod na mangyayari sa araw na to. Oras natin ay 9:28 na ng gabi at kauuwi lang nila Maka, ni Kiahi, ni Christine at ni Tina. And they've been here to celebrate a despedida party, saying goodbye and a happy birthday to me sa May 10, dahil kasi yun nga, no, uwi na tayo sa isang araw. Pero bukas meron pa tayong mga gagawin at pupunta daw tayo sa Lanay, sa isang lugar na hindi na probinsya daw siya, pero ang mga tao nakatira doon ay mga bilyonaryo. So ibebenta natin ang hilot natin doon, sana magustuhan nila at sila kung sakali ang kauna-unahang 5-star hotel na magkakaroon ng hilot sa bansang Amerika. Pero yun nga, no, nag-start tayo ng 9 a.m. ngayong umaga, may hinilot tayo, tapos sinundan siya ng doktor talaga siya ng medisina, and she promised na mag-aaral siya sa atin sa September. And then si again yung politician na babae, anong pangalan niya? Si Dawn from other island, from the big island, nagpahilot din siya. And then by 4 p.m. ay emergency o biglaan na taga Michigan, nagpatawa siya o nagpasiyans, kinausap natin yung tatay niya, and then nagsidatingan na ang mga hilot binabaylan natin to say goodbye and happy birthday to me. At ngayon nag-impake na tayo, no. Parang I hate to say goodbye, pero gusto ko na rin umuwi. Pero yun, medyo malungkot na masaya, pero ganun pa man,
we have to do this kasi lahat ng simula ay may hangganan at lahat ng hangganan ay may bagong panimula. So ito muli ang Apo Adman ng Templong Anituhan ng Lunting Agama. Magkikita pa tayo bukas dito sa Hawaii dahil sa May 7 pa tayo uuwi ng Pilipinas. So marami pang gustong humabol na paggamot sa atin, no? But I'm confident enough na meron tayong Hilot Binabaylan ng nabuo dito at madaming project. Like Maka is asking permission kung pwedeng magawa ng parang support group sa mga kababaihan. Tapos yung kapatid naman niya is support group para sa mga kalalakihan sa Big Island, dahil sa Big Island daw ay maraming kaso ng suicide ng mga lalaki. At least kung merong organisasyon na kakausap sa mga tao, lalaki at babae, matanda o bata, no, ay maiibsan ang kanilang kalungkutan at mabibigyan ng liwanag. Naalala ko tuloy yung client natin na si Christian na depressed din at iniisip niya na may sinasapian siya ng masamang espiritu, pero yun pala is controlled lang ng ibang tao. Kaya binigyan natin ng clarity and now he's okay, and he also promised to see me on September by studying Hilot Binabaylan natin dito, level 1. So hanggang dito na lamang po siguro muna sa araw na to, at magkita-kita muli tayo bukas. Kung bago ka pa lang, kung nagustuhan mo ang aking video, bigyan mo ako ng thumbs up, at gayon din maraming salamat sa inyong pagsasubscribe. At kung bago ka pa lang nakapanood nito, subscribe na po kayo at i-hit niyo po ang notification bell para ma-update ko po kayo sa tuwing mag-upload ako ng video. Ngayon, ito na talaga ako, ang Apo Adman ng Templong Anituhan ng Lunting Agama, nagsasabing mayari na pag-asatin.